Mayroon akong nakita guys sa training center. Bale, dalawang pump motor, alternating yung operation niya. Nakikita ko doon. Tapos ngayon, sabi ng instructor sa kanya, i-trip mo. Pag mag-trip siya, automatic yung isang motor ang gagana. Bale, habang hindi mo nire-reset yung trip, always yung isang motor ang gagana. Pag i-reset mo naman, alternate yung function nilang dalawa. Bale, salit-salitan sila. Ngayon, pag i-trip mo naman yung pangalawang motor, yung isang motor naman ang gagana, hindi siya magsalit-salitan habang hindi nire-reset. Yun ang nakikita ko guys sa training center ng electrical. So ngayon guys, mayroon akong version ng diagram na yun. Gusto ko rin ipamahagi sa mga baguhan. At least mayroon din kayong alam. Gamitan din natin ng floatless relay. Pero yung floatless relay na ating gagamitin, yung bagong model ng floatless relay. Pero bago natin tatalakayin ang diagram, pati ang actual demonstration niya, panoorin muna natin ang video na ito. Guys, panoorin natin itong yung sa training center na bali alternating yung motor using floatless relay. Kung makikita natin guys, no? Ang function kasi niyan guys, pag mag-trip yung isa, automatic ngayon yung isang motor ang gagana. Low level. Alternate sila kung mag-trip naman yung isang motor naman ang gagana. Pero ang operation niya guys, salitan. Yun ang ini-explain ng instructor Salitan yung operation. Try mo i-trip yung... Kasi nag-trip kasi kaya inayos. Dapat andar yung... Ayan, gumana na yung motor. Pump number... Yan ang gusto kong gawa ng diagram guys. Mayroon akong version ng diagram niyan. Magkapareha niyan. Gusto kong i-share sa inyo. Gamitan din natin ng floatless relay para makita ng mga baguhan. Okay. Paki-reset na lang po lang. I-high mo ulit sir. Bali ito na yung kabuuhang diagram niya guys sa control circuit at saka sa power circuit. Na mayroon sa pamagat na alternating motor pump operation using floatless relay. Ang floatless relay na ating ginamit ay ito guys. Ito yung bagong model ng floatless relay. SSRC-04. Bago natin umpisahan guys na ating tatalakayin ang diagram, alamin muna natin yung device na ating ginamit. Ito na yung FR natin guys, no? Ito na yung floatless relay. Ito na siya, no? Floatless relay. Ito na yung floatless relay natin na bagong model na floatless relay. Tapos itong M1 natin, ito na siya, magnetic contactor 1. Nakakabit ang pump motor 1 natin sa M1. Tapos ito namang M2, ito na yung M2 natin, no? Ito na yung M2 natin. May nakalagay dyan, M1, M2. Dapat, ang note natin guys, ang contactor guys, mayroon siyang normally open, normally close, both side. Bawat side nito, mayroon siyang normally open at normally close. Kung makikita natin, no? Tapos ito na yung relay natin. Ang relay natin ginamit dito guys ay 14 pins. Mayroon dito nakalagay 14 pins to 20 volts AC. Bali, lahat ng voltage natin ginamit dito ay to 20 volts. Tapos ito naman yung sa power circuit natin, no? Ito na yung 3-phase circuit breaker natin. Kumbaga, ito na yung M1 at saka M2 naman, no? Kung makikita natin. Tapos circuit breaker natin na single phase, ito na siya, no? Tapos gumamit tayo ng running capacitor guys, dahil dito sa bahay ay line 1 to neutral lang ang connection natin. Kasi yung motor natin ay 3-phase, gumamit tayo ng running capacitor. Ito na yung running capacitor natin. Bawat motor kasi natin ginamit ay 1.5 HP, 1.5 HP. Kaya gumamit tayo ng 45 microfarads na running capacitor. Sa floatless relay natin guys, nakalagay sa normally close. Mayroon itong common dito sa baba, normally close dito sa taas, para sa ating overhead tank. Pag sa underground tank naman, ilagay natin to sa normally open, common tapos normally open. Dito kasi normally close natin nilagay para sa overhead tank. Ngayon guys, pag-aralan natin ang diagram, no? Pag i-on natin tong circuit breaker, magkakaroon ng power supply ngayon ang FR. Ngayon, gagana ngayon ang M1 natin, no? Kung makikita natin. Unang gumana ang M1. Pagana ng M1 natin guys, i-close to ng M1. I-open naman ito ng M1 natin, no? Kung makikita natin. Tapos ngayon, ang kuryente ngayon, tutuloy din dito, no? Dahil gumana ang M1, mag-close din ito guys. Ngayon ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gagana ngayon ang relay. Paggana ng relay natin guys, i-close to ng relay. I-open naman ito ng relay guys, no? Pag open ng relay, i-close naman ito ng relay.
So ngayon guys, gumana ang relay natin, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Still pa rin gumana ang M1. Dito kasi hindi gagana ang M2 dahil mayroon silang interlocking dalawa, no? Ngayon guys, pag mapupuno na yung tangke natin sa overhead tank, mag-open ang contact nito guys, mag-open ito. Pag nababasa kasi ang wire na ito guys, ibig sabihin itong brown, ibig sabihin guys, puno na yung overhead tank natin. Mag-open ang contact ngayon. Pag open ang contact guys, mamamatay ngayon ang M1, no? Pagpatay ng M1 guys, mag-open ngayon ito, no? Mag-open ngayon ito. Pag open yan, magko-close naman ulit ito. Ganon siya. Tapos ito naman, mag-open naman ito, no? Normally open kasi ito ng M1. Tapos dito guys, still pa rin na gumagana ang relay natin. Itong relay natin na 14 pins, kahit nag-open dito, no? Ngayon, pag wala na namang tubig guys, pag hindi na naman nababasa itong blue wire, mag-close ulit ito. Mag-close ulit ito, no? Pag close niyan guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Dahil dito open, dito ngayon dadaloy, no? Gumana ngayon ang M2 natin. Pag gana ng M2 natin guys, i-close to ng M2, i-open naman ito ng M2, no? Dahil ito kasi yung interlocking nilang dalawa. Ngayon guys, i-open din ito ng M2 natin. Pag open ng M2 natin guys, automatic ngayon mamamatay ang relay. Pag patay ng relay guys, mag-o-open ito, magko-close naman ito guys, no? Tapos mag-o-open naman ito. Ngayon guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Hindi gagana ang M1, no? Dahil nag-open. Tutuloy ang kuryente ngayon dito. Gumana ang M2 natin. Halimbawa, kung mag-trip ito. Pag trip nito guys, automatic ngayon mamamatay ang M2 natin, no? Pagpatay ng M2 natin guys, magko-close ito. Mag-o-open naman ito. Magko-close naman ito guys, no? Tapos ngayon guys, dahil ito yung sa overload 2 natin, magko-close kaagad ito, magko-close ito. Pag close niyan guys, automatic ngayon, no? Gagana ang M1 natin pag mag-open ito, no? Bali ngayon, kung mapupuno na yung tubig natin, magkakat ito. Pag mayroon na namang tubig, M1 pa rin ang gagana, no? Pag hindi natin to i-reset. Pag i-reset natin to guys, babalik to sa normal position. Mag-open ito. Ito kasi yung normally open ng ating overload 2. Itong overload 2 natin. Ito yung overload 1. Overload 1, overload 2. So mag-open siya ngayon. Babalik siya ngayon sa alternate function. Ganon din dito guys. Halimbawa kung gumana ito tapos mag-trip ito guys, automatic ngayon magko-close ito. Hindi gagana ang M1 dahil walang kuryente, no? Gagana ngayon ang M2 natin, no? Kung makikita natin. Dito kasi dadaan ng kuryente, oh. Gagana ngayon ang M2. Ganun siya guys. Pag i-reset natin to, mag-open naman ito. Ganun kasi ang function niya. Tapos ngayon, pag gumana naman ang M1, mag-close ito. Gagana ang 3-phase motor natin, no? Pag mamamatay, mag-open. Ito kasi yung sa contact niya, no? Ngayon, pag gumana naman ng M2 natin, mag-close ito. Gagana ang pangalawang motor. Tapos ngayon, kung mamamatay, mag-open, mamamatay din ang 3-phase motor natin na pump motor. Bale, ito na yung diagram niya guys. Pwede nyo nang kunin, i-screenshot nyo para mapagpraktisan nyo sa bahay. I-on natin ngayon ang circuit breaker. Tapos i-on din natin to. Pag hindi nababasa ang blue wire guys, gagana ngayon ang M1 natin, no? Kung makikita natin. Ayan, gumana ang M1 natin na pump motor 1. Pag mababasa ito guys, mamamatay, no? Kung makikita natin. Ayan. Sabi nila, baka daw may kuryente ang tubig. Ito guys, walang kuryente ito, ang tubig. Pati itong wire, walang kuryente ito guys. Kung makikita natin, walang kuryente ang tubig. Dahil ito kasi, sensor lang ito. Nagsisense lang siya para ibabato niya dito sa ating floatless relay. Ngayon guys, pag hindi naman mababasa ang blue wire, gagana naman ang M2 natin, no? Ibig sabihin, wala nang tubig yung overhead tank natin. Try natin. Ayan. Gumana ang M2 natin guys, no? Alternate function yan sila guys. Salitan, kumbaga. Pag mababasa ang brown wire guys, mamamatay, no? Kung makikita natin, ayan, namamatay siya. Ngayon, pag wala ng tubig yung overhead tank natin, pag hindi nababasa ang blue wire, itong blue wire natin, no? Gagana ngayon ang M2 natin. Gagana ngayon ang M2 natin. Tapos ngayon, pag nababasa, mamamatay.
Pag hindi nababasa ang blue wire, gagana ngayon ang pump number 2 natin. Ngayon, pag mag-trip guys, automatic ngayon gagana ang M1 natin. I-try natin i-trip. Ayan. Pag nag-trip siya guys, automatic ngayon ang M1 ang gagana, no? Kung makikita natin, pag mapuno na yung tubig sa ating overhead tank, mamamatay. Ayan, no? Pag hindi natin i-reset, still pa rin na ito ang gagana, no? Pag wala ng tubig sa ating overhead tank, still pa rin ang M1 ang gagana. Kung makikita natin, no? Pag napupuno ang overhead tank, mamamatay. Ganon siya, no? Habang hindi natin nire-reset yan. Ganon din, no? M1 pa rin ang gagana. Habang hindi natin nire-reset. Ayan. Pag i-reset na natin to guys, salita na yan sila ngayon. Kung makikita natin, no? Ayan, gumana ngayon ang M2. Pag mababasa, mamamatay. Tapos gagana naman ang M1, no? Ayan, gumana ang M1. Ngayon, pag mag-trip naman ito guys, automatic ang M2 ang gagana, no? Try natin i-trip, ayan. Pag nag-trip siya guys, automatic ang M2 ang gagana. Pag hindi natin to i-reset guys, still pa rin na ang M2 ang gagana. Kung mapupuno yung overhead tank natin guys, mamamatay. Ngayon naman, pag wala ng tubig, gagana naman ang M2 dahil hindi natin ni-reset dito, no? Ayan, no? Still pa rin gumana. Pag napupuno, mamamatay. Ayan. Habang hindi natin ni-reset, guys, always pa rin yung pump 2 ang gagana, no? Kung makikita natin. Ayan. Always pa rin ang pump 2 ang gagana. Pag mababasa, mamamatay. Ngayon, pag i-reset natin, salita na yan sila kung makikita natin, no? Ayan, salita na sila guys. Ganun lang guys, ganun ang function niya. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.